Ang mabait na manghahasik. Noong unang panahon, may isang manghahasik na kilala sa kaniyang kabutihan at pagiging mapagbigay. Araw-araw, naglalakbay siya sa iba't ibang bayan upang magtanim ng mga binhi ng palay sa mga bukirin ng mga tao. Isang araw, habang naglalakbay siya, may mga nakasalubong siyang mga magsasaka na nagrereklamo dahil sa hirap ng kanilang ani. Ang ilan ay walang sapat na tubig para sa kanilang mga pananim, habang ang iba naman ay walang sapat na pataba. Kahit na siya ay pagod at gutom mula sa kanyang mahabang paglalakbay, hindi nagdalawang isip ang mga hasik na tumulong sa kanila. Sinabi niya, "Ako'y magtatanim ng mga binhi sa inyong mga bukirin. Ngunit kailangan nating magtiwala sa biyaya ng kalikasan at sa ating pagtutulungan." Agad-agad nagsimulang magtanim ang mga hasik. Bawat binhi ay itinanim niya ng may pagmamahal at pag-asa. Kahit na ang ilang bahagi ng bukid ay tuyo, hindi siya nawalan ng pag-asa. Pinayuhan din niya ang mga magsasaka na magtulungan at magbahagian ng mga kaalaman kung paano palalakasin ang kanilang mga pananim. Lumipas ang mga buwan at ang mga binhing kanyang itinanim ay tumubo ng malusog at matibay. Ang mga dating tuyot na bukirin ay naging luntiang taniman na puno ng mga palay. Ang ani ay naging masagana higit pa sa inaasahan ng mga magsasaka. Napagtanto ng mga magsasaka na ang kabutihang ipinamalas ng mga hasik ay nagbunga hindi lamang ng magandang ani, kundi pati na rin ng pagkakaisa at pagtutulungan sa kanilang komunidad. Mula noon, tinuring nilang isang bayani ang mga hasik at isinapuso ang kanyang mga aral. Ang parabolang ito na aking ginawa ay nagtuturo sa atin na ang kabutihan, kapag itinanim sa puso ng tao, ay nagdudulot ng masaganang biyaya hindi lamang sa iisang tao kundi sa buong komunidad. Katulad ng mga binhing itinanim ng mga hasik, ang kabutihan ay magbubunga ng pag-asa, pagkakaisa at kasaganahan.